Gusto mo bang matutong mag-design o maging isang graphic designer pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Akala ng iba, kailangan born talented ka para maging magaling dito. Hindi. After 12 years ko sa industriya sa paggawa ng visuals sa mga top tier content creators, sa local and foreign businesses, na-realize ko na may formula lang talaga para maging magaling dito. Kung feeling mo baduy o off ang mga designs mo at paulit-ulit ka sa tutorials at ramdam mong walang improvement, baka mali ang sistemang sinusundan mo. Welcome sa MK Visuals. Ako si Kevin, isa akong graphic designer and video editor. At dito sa channel na to, ituturo ko sa inyo step by step kung ano-ano ba ang mga kailangan nyong matutunan para maging isang graphic designer. Dati, kailangan mo pa ng maraming taon na training at mamahaling software para makagawa ng high quality design. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabilis na shortcut sa creative world, ang Canva. Pero bago tayo mag-design, kailangan muna nating pag-usapan ang ating branding. So, paano ka ba gagawa ng branding sa Canva? Punta ka lang dito sa left side na to, makikita mo na itong brand. Ay, click mo lang yan. And gagawa tayo ng sarili nating brand. So, dito sa brand, meron ditong logos, colors, and fonts. So, itong brand voice, photos, graphics, etc. Itatakil natin ito sa susunod nating mga videos. Pero for now, ang gagamitin natin yung 3 main assets ng branding. So, which is logos, colors, and fonts. So, sa logos, kung may logo ka naman, pwede mo naman siyang i-upload dito. So, dito naman sa colors, so makikita ninyo, naglagay na ako ng color dito. So, gagawin nyo lang is, mag-add lang kayo ng color. Ayan, kung anong desired color palette na gusto nyo gawin. Kung ang business nyo is for health and wellness, pwede kayong gumamit ng green. And business nyo naman is, for example, is fast foods. Pwede kayong gumamit ng red and yellow. Tapos naman, pag sa business naman is pwede kayong gumamit ng blue. Kasi ang blue represents trust and professionalism. So in this case, ang gagawin natin is business. So, yan ang colors natin for business. So, meron tayong blue, dark black, dark black ba? I mean, charcoal black, white, and dark blue. So, sa fonts naman, meron ditong title, subtitle, heading, and subheading. So, ang gagawin mo para makapag-set ka ng fonts is click mo lang tong title and choose a font. Okay, so in this case, gagamitin natin is Bebas Nu, Cyrillic. And ang subtitle natin is Bebas Nu. And also guys, I have an ebook and it's totally free. Mada-download niyo to sa Facebook groups kapag nag-join kayo. So see you there guys. Lalagay ko na lang ang link dyan sa comment section. So yun, may branding ka na and dito naman tayo sa pag-create ng iyong canvas. Ang unang makikita nyo pag login nyo ay yung what will you design today search bar. So ito ang magiging best friend ninyo. Dito, huwag nyo nang hulaan ng sukat o dimensions. Kung kailangan nyo ng Instagram reel, i-type lang ang Instagram reel. Kung kailangan nyo naman ng YouTube thumbnail, i-type nyo lang dyan. Si Canva nang bahalang mag-set ng tamang pixel size para sa inyo. Pero syempre, pwede ka pa din gumamit ng custom size para sa mga sizes na gusto mong gawin. So for example, gagawa tayo ng sarili nating blank canvas, no? Ito ang gagamitin nating size. Makikita niyo, ito yung blank canvas na ginawa natin. So ang gagawin natin unang-una is, kuha tayo ng text, add a text box. So type natin dito, we are, tapos, pwede nyo i-move itong button na to, pwede nyo ilagay kung saan nyo trip ilagay yung font. Pero for me, dito natin ilalagay yan. We are. So draft lang muna natin. Tapos add the text box again. Gagawin natin, we are hiring. So lalagay ko siya dito. So ang gagawin ko, isahanap ako ng bold font. Usually yung ginagamit kong font is Bebas. Bebas Cyrillic. Ayan. So, hindi siya kailangan natin siyang lakihan dahil ito yung ating call to action. We are hiring. Pagka ganito guys, kung wari hindi nyo ma-select yung we are, ibig sabihin niya nasa likod siya ng text. So, may layer yan. So, papakita ko sa inyo yung layer. Right click nyo lang to, tapos layer, show layers, or pipindutin nyo yung Alt 1. So, makikita nyo na ito yung layers. Ang layers, ibig sabihin, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga design ninyo or elements na nakalagay sa canvas. So for example, yung we are natin nasa ilalim, gusto mo siyang ilagay sa taas. So click mo lang tong 6 na dots na to and drag up mo lang. Then yun, nasa taas na siya, nase-select na siya. Kasi bakit siya hindi nase-select kanina? Dahil nasa ilalim siya ng we are ng hiring. So gagawin ko kay we are is i-bold ko siya and papetan ko ng Bebas New.
Ito to, Cyrillic. Yan. So, laki natin siya ng konti. Hingin natin siya dito. Pantay natin. Ito, nakita yung box na yan. Ibig sabihin yun yung safe margins. Ang safe margins is kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga elements ng design nyo, lalong-lalo na yung mga importanteng information para pag pinost nyo siya somewhere, mag-iba man yung size niya, safe pa rin yung text, nababasa pa rin ng mga tao. So, ganun siya nag-work. So, for me, hinali ko lang to dito, we are hiring. So, ano ba mga hinahire nila? For example, maglalagay tayo ng subtitle. We are looking for for example, graphic designer. Yeah. Sige muna natin sa gilid. Ako ginagawa ko, pinapantay ko siya eh. Para kapag nagpantay ako dito sa linyang to, nag-a-align siya. Ano pa ba yung hinahanap is video editor. So make sure lang natin yung alignment natin is from left. Yan. Video editor. Sales assistant. Marketing manager. Virtual assistant. For example, yan yung hinahanap natin, no? So, papalitan natin ang font natin into Bebas New. Yan. Ito ba napalitan natin? Hindi pa pala. Palitan muna natin to. Bebas New. Ito laki natin ng konti, pero masyadong lumalaban yung font. So, let's keep it that way muna. We are looking for graphic design, video editor, sales assistant, marketing manager, office staff. Yeah. So, pagka ganito, ang ginagawa ko, kapag hindi pantay-pantay yung text, ang ginagawa ko sa kanya is kunin ko siya, lilipat ko sa taas. Ayan, hanggang mag-proportion yung mga text. So, graphic designer, video editor, feeling ko sa ilalim dapat to. So, ang ginagawa ko guys is sineselect ko and then Control X, cut. And then, kiklik ko dito, backspace, and then click, press enter, and then Control V or paste. So, yan. I think, okay. Yung office stuff pala dapat sa ilalim. Yan, lagyan sa ilalim. Ayan. Looks good, diba? And the next thing na gagawin ko dito, since ito yung mga hinahanap, lalagyan ko siya ng list. So, it's either bullet. Ano ba? Numbers. Okay. In this case, gagamitin natin yung bullet form. Yan. Meron na tayong we are hiring and we are looking for. Yan. So, the next thing na gagawin natin, syempre, ang branding natin is blue. Click natin yung color, itong background color na to. So, makikita nyo dito, ito yung branding space ninyo. Ito yung color palette na ginawa ko kanina. So, gagawin natin, yung background natin, gusto ko ng medyo dark. For me, gusto ko ng medyo dark. Pero kung gusto nyo ng white, walang problema. Pero for me, gagamit ako ng dark blue. Okay. So, hindi nakikita yung text ko. Ang gagawin natin, syempre, papalitan natin ng kulay yung text natin. Gagawin natin white. White. Palitan lang natin, gawin natin white. So, yun, nag-pop up na siya. At, ang susunod natin gagawin dito is maglalagay tayo ng elements. Paano ka maglalagay ng elements? Pupunta ka lang dito sa left side. Ito, makita mo elements. So, ang gagawin natin, maghahanap tayo dito ng business elements or corporate elements. And then, hanap tayo dito sa graphics, see all. Lalabas yan dito lahat ng sinesearch mo. So, hanap tayo ng magandang icon dito. So, itong nakita ko. Okay, maganda siya. Medyo nagbe-blend siya sa ating design. Kasi ang design natin is more on blue, di ba? Kasi, like I said before, ang blue is for trust and professionalism. So, drag down ko lang siya. Yan, lagay ko siyang ganyan. And, kung gusto ko siyang ulitin, kukuha lang ulit ako dito. Kunin ko yan. Tapos, eto, kung makikita nyo dito guys, meron ditong rotate. Ito, yung rotate button. So, ang gagawin ko sa kanya, i-rotate ko siyang ganyan. Para makagawa tayo ng frame. Pero, for me, usually na ginagawa ko sa kanya, is iibahin ko yung pagkakashape. So, gagawin ko something like, ganyan. Asan na ba yung nawala na naman yung button? Ito. Yan. Para lang, may accent lang sa gilid, diba? So, ayan. So, ang gagawin ko dito, medyo, pag tinignan mo to, medyo may something na kulang, no? So, ang gagawin ko sa kanya is, kukuha ako ng line para mag-divide. Kasi ito ang pinaka-header title ko and ito naman yung information.
So, ang gagawin ko, like for example, this line, lalagay ko lang siya dyan. Yan, para magkaroon ng division. The next thing is, maglalagay tayo ng photo. So, type natin, for example, businesswoman. So, dito lalabas yung mga sinerch nyo. Pero for now, hanapin natin sa photos. Okay, see all. Hanap lang kayo dyan. Pwede nyo gamitin to. Pero, ang namamatahan ko is itong si ate. Okay. So, dito guys, may dalawang types kasi ng user sa Canva. So, may free user at saka premium user. So, ngayon, may mga ibang functions. Actually, 50% or 70% ng mga assets na pwede mong magamit dito sa Canva is kailangan maging premium user ka. So, syempre, pag free user ka, limited lang yung pwede mong magamit. Pero ang the best thing naman dito kasi, kung gusto mong maging isang graphic designer is syempre, kailangan mo ding mag-invest para sa gagamitin mong application, di ba? Ngayon, itong application na to, hindi naman siya mahal. So, mura lang siya guys. Check nyo na lang sa canva.com yung kanyang pricing. So, goods lang siya guys, promise. Worth it naman siya. So, ngayon, moving forward, merong function dito sa Canva na BG remover. So, ibig sabihin, background remover siya guys. So, sa premium mo to magagamit. So, ang gagawin natin is hindi natin kailangan yung background ni ate. So, ang gagawin natin is i-click lang natin yung BG remove. Ayan, and then poop, tanggal na yung background niya. Okay? So, ang gagawin natin, ilalagay natin siya dyan. Ayan. So, may model na tayo, di ba? Ayun. So, move lang natin ulit yung mga elements. Since nasa taas siya, mahihirapan kang ayusin tong mga texts mo. So, ang gagawin mo is i-move mo siya or either Alt 1 ulit, ilagay natin siya sa ilalim, pwedeng ganyan, para mag-overlap yung element na to, or pwede rin ganyan. Diba? So, depende sa'yo kung anong gusto mong gawin. Pero for me, itong gusto kong pagkakaayos ng layer niya. So, ang gagawin ko is itataas ko lang siya. Kasi kailangan natin ng konting space dun sa daliri niya, sa tinuturo niya. Ayan. We are looking for. So, yan. Halos na kumpleto na natin yung poster natin. So, may kulang pa siya kanya. Ang kulang na nakikita ko is element. So, isa pa sa mga element is sa tingin ko pwede natin ilagay is dots. So ito makikita nyo mga dots. Hindi ko alam kung anong tamang term sa kanya, pero kung mahanap nyo yung tamang term, comment nyo lang sa comment section. So ito, hindi. Okay, sa tingin ko ito. Delete muna natin kinuha natin. So gagawin natin dito, papalitan natin yung kulay niya, no? Kasi black, hindi siya makita. So gagawin natin siyang white. Ayan. So since white na siya, ang gusto kong gawin sa kanya, lalakihan ko siya. Click nyo na itong button na to para lumaki. Ayan, tapos i-rotate ko siya ulit guys. Hahanapin nyo na itong button na to. Rotate ko siya. Yan. And then, ilalagay ko siya dito. Okay? Lalakihan ko siyang konti. Ang purpose niyan is ilalagay ko sa likod ni ate yan. So, paano ko siya ilalagay sa likod ni ate? Alt 1. Okay, hanapin mo yung layer na yan. So, ito yung layer na to. Ilalagay ko siya sa ilalim. So, makikita ninyo is meron ng dot layer sa ilalim ng picture ni ate. So, elements. Di ba? Yan. Adjust nyo lang to your liking, guys. Tapos, ang gagawin ko sa kanya is i-duplicate ko siya. So, ito, pipindutin ko lang itong duplicate. Pak! Gagawin ko sa kanya, i-rotate ko ulit siya. Hanapin ko ulit yung rotate button. Ito yung rotate button. Ikot. Ikot yan. Hindi ko siya masyado ipapantay. Gagawin ko siyang ganyan. So, lalagay ko siya dito and then lilitan ko siya ng konti. Tapos, adjust ulit, rotate. Yan. Ayan. Ayan. So, ganyan ko siya ginagawa. Yan. So, meron ka ng elements sa extra elements ba? And then, after nyan, medyo may kulang pa ng konti. So, tuturuan ko kayo ng isa pang technique. Para sa technique na ito is, kailangan mong i-search is textures. Okay? Ito, textures. So, dito. Click mo lang to. So, makakita ka ng maraming textures dito. So, merong grunge textures, patterns, rainbow, ano ba ito? Ayan, paper. So, check tayo ng ibang textures. Yung mas babagay. Subukan natin tong grungy texture. Tayo lang natin yan ha. Alt 1. Tapos ibaba natin siya ulit. Tapos bawasan natin yung transparency.
Okay. So, parang mas gusto ko to. So, yun. There you are, guys. Nakagawa ka na ng isang poster. So, pwede nyong ayusin yung letter spacing or yung line spacing. Pero for this, kailangan natin siyang mapahaba lang ng gano'n. Tatry ko lang kung mas maganda siyang tignan. Ayan. Siguro mga 42? 41. We are hiring. Just para lang ma-emphasize lalo yung hiring. Diba? So, ang gagawin ko sa kanya, feeling ko kailangan kong gawing blue yung yung hiring para mas lumabas siya. May natin siyang blue. Yan. Tapos, adjust mo lang ulit. Yan. Hanggang sa mag-pop. Yan. Adjust lang natin. Actually, ang pwede mo din ditong gawin, kuwari lalakyan mo din siya ng konti. Tapos, ito medyo advanced to. Laka mo siyang konti. And then, ang gagawin mo, Alt 1, iaangat mo si ate sa taas ng hiring, ng text. Para lang magkaroon ng design na ganyan. So, yan ang isa sa mga techniques na pwede nyo matutunan. Ayan. So, yun. Guys, natapos na natin yung ating graphic designing poster. Congratulations, guys. So, sa mga umabot dito sa part ng video na to, at sa mga sumunod sa ating graphic design tutorial, gusto kong makita yung mga design na ginawa nyo. Like for example, gumawa kayo ng sarili nyong design ng poster. Gusto kong makita yung mga design nyo kung na-follow nyo ba yung steps na tinuro natin sa channel. And para makita ko yung mga designs ninyo is, sali kayo sa group natin sa Facebook, ilalagay ko yung comment sa baba. Tapos, doon nyo i-post yung design na ginawa nyo by following yung steps na tinuro natin dito sa channel. Okay? So yun guys, natapos na natin yung inyong poster at meron na kayong pang post sa inyong mga social media. So paano naman natin siya i-export? So tuturo ko sa inyo yan. So click nyo lang sa taas yung share. Yan. Click mo yung download. And then pili ka lang ng file format. It's either JPG or PNG. So for now, gagamitin natin yung PNG. And then click nyo lang itong download guys. Download. So isave nyo na yan kung saang folder nyo gustong ilagay. Yun. Meron ka nang pang post sa iyong social media. Ngayong alam niyo na yung basics, no, ang pinakamagandang paraan dito is mag-practice lang kayo ng mag-practice. So, explore nyo lang yung mga colors, explore nyo lang yung mga fonts, explore nyo lang yung mga assets, yung mga icons dito sa Canva para matrain yung brain ninyo kung anong mga gagamitin ninyo sa inyong next project. So, dito sa channel na to, marami pa tayong tuturo, hindi lang ito. So, marami pang susunod. So, don't forget to subscribe guys para updated kayo sa mga susunod nating videos. So, ayun, maraming salamat sa panonood guys at sana marami kayong natutunan. Comment lang dyan kayo sa comment section. Susubukan kong mag-reply sa inyo agad-agad. See you in our next video. Bye-bye.